What's up mga ka-recap? Ito na ang episode 1136 Nanograms One Piece, ang pinakamasakit na bahagi sa buhay ni Kuma at Bonnie. Kung hindi mo pa napapanood ang mga naunang episode, panoorin mo muna iyon para mas maintindihan mo ang buong kwento. Tara na, sabay-sabay nating balikan ang sakripisyo ng isang ama, at ang pusong durog ng isang anak. Nagsimula ang kwento kay Bonnie at ang bagong buo niyang grupo, ang Bonnie Pirates. Buong tapang silang naglalakbay sa dagat para hanapin ang kanyang ama. Pero hindi ito simpleng paghahanap, masakit ito para kay Bonnie. Palaging isang hakbang na nauuna si Kuma. Minsan nasa isang isla na siya, at kahit naririnig niya ang sigaw ng anak niyang si Bonnie, alam niyang hindi siya pwedeng lumapit. Hindi para sa sarili niyang kaligtasan, kundi para sa kapakanan ng anak niya. Tuwing makarating si Bonnie sa isang lugar, wala na si Kuma, nakaalis na siya gamit ang kapangyarihan ng kanyang paw fruit. Paulit-ulit itong nangyayari, parang isang masakit na siklo. Habang tumatagal, pinapalabas ng mga Marines na masama ang Bonnie Pirates. Sa bawat bayang napupuntahan nila, may naiwan daw na mga batang at matatandang nasaktan. Pero ang totoo, ang mga sundalo lang ng Marines ang naapektuhan ni Bonnie gamit ang kapangyarihan niyang magpabata o magpatanda. Pero hindi yun ang pinapakita ng balita. Ginagamit ito ng gobyerno para sirain ang pangalan nila. Kahit nahihirapan, nagpapakatatag si Bonnie. Nagpapahid siya ng lipstick at naglalagay ng kakaibang estilo ng kilay bilang pamalit sa nawala niyang balanse, sinusubukang magmukhang mas matanda at may tiwala sa sarili. Gusto niyang makilala bilang isang tunay na kapitan. Umaasa siyang mapapansin siya ng ama niya. Sinabi pa niya sa kanyang crew na hahanapin rin nila si, na, iniisip kung gaano kasaya ang magiging reaksyon ni Kuma kung mangyari yun. Pagkatapos nito, bumalik ang kwento sa nakaraan. Sa East Blue, kasunod ng pagkatalo ni Arlong kay Luffy at paglabas ng unang bounty nito na 30 milyong berries. Kumalat agad ang balita sa buong mundo. Sa isang eksena, pinapakita si Ace na sinasabi kay Jinbei ang balita. Nagulat talaga siya na si Luffy ang tumalo kay Arlong. Sa kabilang banda, tinanong ni Sabo si Dragon kung pupunta sila sa Log Town. Doon na ipaliwanag kung bakit nandoon si Dragon para iligtas si Luffy mula kay Smoker. Si Kuma naman, nang makita niya ang wanted poster ni Luffy, napangiti ng bahagya. Naisip niyang anak ito ni Dragon. Tahimik niyang naisip na pareho na silang may anak na naging pirata. At sa puso niya, naramdaman niyang gusto na niyang suportahan ang batang ito na mukhang magpapayanig sa buong mundo. Tumalon ang kwento pabalik sa kasalukuyan. Nasa Egghead si Kuma at bumisita kay Vegapunk. Nakita niya ang hukbo ng mga pacifista, mga kopya ng sarili niya, at sinabi niyang nakakailang iyon. Siniguro lang ni Vegapunk na maayos ang pagbuo ng mga ito. Dito na sinabi ni Kuma ang isang malaking revelasyon, si Luffy, ang batang humamon sa buong world government sa Enies Lobby, ay anak ni Dragon. Nabigla si Vegapunk. Hindi siya makapaniwala. Ipinaliwanag ni Kuma na hindi rin naman niya ito may tatago, dahil nangako siyang ibibigay lahat ng alaala niya kay Vegapunk. Pero ang koneksyon ang tunay na nakakagulat. Sabi ni Kuma, isang batang goma na lumalaban sa gobyerno, parang kwento na nina. Biglang lipat sa Thriller Bark. Pinakita ang laban kay Gecko Moria sa pananaw ni Kuma. Tahimik lang siyang nanunood habang lumalaban ang Straw Hat Crew. Napahanga siya sa tapang at pagtutulungan ng grupo. Lalo niyang nakita ang katapatan nila sa isa't isa, kaya noong natalo si Moria, pinili niyang hayaan si Luffy. Pero habang nag-iisip pa siya, tumunog ang Denden Mushi. Galing sa world government ang tawag. Isang utos ang natanggap, maghanda para sa gera laban kay Whitebeard. Malapit na ang tinatawag na Paramount War. Tapos napunta ang kwento sa Sabaudi Archipelago. Lalong naging intense ang mga nangyayari. Nagtago si Kuma sa labas ng isang kainan. Sa bintana, nakita niya si Bonnie na kumakain at mukhang masaya. Napangiti siya, nakita niyang lumakas na ito. Pero may halong sakit ang ngiting yun, dahil alam niyang yun na ang huling pagkakataong makikita niya ang anak niya bago tuluyang mawala ang kanyang isip. Biglang kumalat ang balita, may sumuntok sa isang celestial dragon sa human auction ng house. Nabigla si Kuma, hindi lang dahil may nang ahas gawin yon, kundi dahil ganoon ito kalapit sa Marine Headquarters. Bigla siyang lumipat sa bubong gamit ang kanyang kapangyarihan para makita kung sino ang gumawa noon, at tuluyan siyang natigilan. Si Luffy pala ang sumuntok sa Celestial Dragon, at ginawa niya ito para protektahan si Hachi,
isang merman. Hindi makapaniwala si Kuma. Para sa kanya, ito ay isang uri ng paghihimagsik na wala pang ibang naglakas loob gawin sa daan-daang taon. Maya-maya, hinarap ni Kuma ang Straw Hat Pirates at isa-isa na silang pinaghiwa-hiwalay. Habang sumisigaw si Luffy, sinisisi ang sarili na hindi niya nailigtas kahit isa sa kanyang mga kaibigan. Sa isip ni Kuma, alam niyang hindi iyon totoo. Ang totoo, hindi pa lang handa ang grupo para sa New World. Sa kanyang isip, humihingi siya ng paumanhin kina Dragon at Ivankov. Sa tahimik na paraan, ito ang paraang naiisip niyang makapag-iwan ng marka sa mundo, sa pamamagitan nina Luffy at Bonnie. Hindi niya sila sinisira, inililigtas niya sila. Alam niyang kailangan nilang lumakas pa. Dahil sa puso niya, naniniwala siyang si Luffy ang taong magliligtas sa mundo balang araw. Dito nagsimula ang madilim na bahagi ng kwento. Sa Egghead, nagalit si Vegapunk nang utusan siya ni Saturn na lagyan ng karagdagang self-destruct system si Kuma, isang panangga kung sakaling mag-iba ang isip ni Kuma kapag wala ang mga Elder. Nakiusap si Vegapunk, gumawa siya ng lahat ng paraan. Inalok niya ang isa sa mga imbensyon niya na maaaring lumikha ng split personality. Kahit paano ay mapanatili ang maliit na bahagi ng damdamin ni Kuma, umaasang balang araw ay maaari pa rin itong makapag-reunion sa anak niya. Pero si Saturn, malamig at walang puso. Ipinahayag niyang isa rin siyang siyentipiko, ang Diyos ng agham at depensa. Malamig niyang sinabi, walang silbi ang kasinungalingan mo sa akin. Matigas ang kanyang utos, kailangang tuluyang burahin ang malayang pag-iisip ni Kuma. Nangako pa siyang parurusahan si Vegapunk kung hindi siya susunod. At ang pinakamasakit, sa pamamagitan ng kanyang superhuman hearing, na si Vegapunk mismo ang gumawa, narinig ni Kuma ang lahat. Tahimik na sinabi ni Kuma, maganda ring malaman ang totoo mong nararamdaman. Nagulat si Vegapunk, hindi niya alam na naririnig siya ni Kuma. Sa mga huling sandali bago ang operasyon, kalmado si Kuma. Nagpasalamat siya kay Vegapunk sa pag-aalala at humiling ng isang pabor, isang kompromiso. I-program siya para protektahan ang barko ng Straw Hats, ang Thousand Sunny, matapos ang gera laban kay Whitebeard. Gawin niya yun hanggat hindi pa bumabalik ang isa sa kanila. Nagtaka si Vegapunk at tinanong kung bakit ganoon kalaki ang tiwala niya kay Luffy. At ang sagot ni Kuma ay sapat na para masaktan ang puso. Sabi niya, alam niyang alamat lang sina. Pero ipinangako niya kay Bonnie na balang araw ay darating ang isang mandirigma ng kalayaan para sa kanya. At ang kilos ni Luffy, ang tapang at pagsuway niya sa kalakaran ng mundo, yun ang dahilan kung bakit naniniwala si Kuma na si Luffy ang magbabago sa lahat. Bago ang operasyon, pumayag si Kuma na ilabas ang kanyang mga alaala para mapag-aralan ni Vegapunk. Gumawa siya ng isang makinang na bola ng liwanag, isang kopya ng kanyang mga alaala. Pero may isa itong kahinaan, mawawala ito kapag hinawakan. Habang ginagawa ito, bumalik sa isip ni Kuma ang buong buhay niya, ang kanyang ama, ina, si Ivankov, si Genie, at si Bonnie. Naisip niya kung may nasaktan ba siya sa mga ginawa niya. Pero si Vegapunk, habang umiiyak, sinabi ang totoo, wala kang ginawang masama. Pero ang pagkawala mo, yun ang makakasakit sa mga nagmamahal sa'yo. Isa kang bayani. Habang lumuluha, hinayla ni Vegapunk ang lever ng makina. Habang nakatingin ang mga siyentipiko at si Sentomaru, nagbigay sila ng saludo sa respeto. Mula sa isla, biglang kumalat ang liwanag, katulad ng nangyari sa simbahan noong bata pa si Kuma. Tuluyan ang nabura ang kanyang kamalayan. At sa huling sandali bago siya tuluyang mawala, nagpasalamat si Kuma kay Vegapunk sa pagsagip sa buhay ni Bonnie. At nagbilin siya ng huling mensahe kung sakaling makita pa ni Vegapunk ang anak niya. Maligayang ika-10 kaarawan, Bonnie. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan, sa Nico Nico Room sa Egghead Island. Wala na ang kumikislap na bola ng alaala. At sa sahig, si Jewelry Bonnie, basag na basag. Umiiyak siya ng husto. Nahawakan niya ang bola. Nakita niya ang lahat. At sa paghahanap niya ng katotohanan tungkol sa buhay ng kanyang ama, siya mismo ang hindi sinasadyang nagpasimula ng huling pagkawala ng alaala nito. Hindi na siya babalik. Ito ang episode 1136. Ang pusong wasak ni Bonnie at ang malungkot na wakas ni Kuma. Grabe yun, mga ka-recap. Isang ama na binura ang sarili para sa kinabukasan ng anak niya. Kung naluha ka rin sa kwento ni Kuma at Bonnie,
Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang makabagbag damdaming recap tulad nito. I-share mo na rin ito sa mga kapwa mong One Piece fans. Hanggang sa susunod.